Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. So ako pala ay mahigit 1 year na po dito sa bansang Croatia. So ngayong araw, sabayan nyo kami, gagala kami kasi day off ko ngayong araw. So nag-open na pala dito yung mga pailaw sa mga Christmas tree at saka sa mga park may mga Christmas tree na lahat. Tapos may mga pailaw-ilaw na dito. Dito may ganap din sa mga ah dito banda sa pinaka-city talaga. Good thing is yung accommodation ko is malapit lang po ako sa main square at saka sa Glabny. Nasa gitna lang po kaya ang bilis kong makapunta kung may mga event po dito sa Croatia talaga kasi nasa pinaka-sentro talaga yung accommodation ko. So pasalamatan ko rin yung aming company kasi andito yung accommodation namin. So ito po yung main square sa nakikita nyo. So dito gumagala lahat yung mga tao. Dito din gumagala or nagmi-meet up yung mga kabayan. Tapos dun sa kabilang kabayo din yung Glabny, yun siya. Minsan din doon din nagkikita-kita yung mga Pilipino or mga ibang lahi na mga nagtatrabaho po dito. So day off ko pala ngayon dito sa Croatia. So nag-decide kaming gumala kasi sayang din yung off. Tapos sa kinabukasan pang umaga ako. So ayun, kaya nagala kami. Gumala kami dito sa tunnel nila. So hindi ngayon siya masyadong bongga yung design ng tunnel or ito yung ginamit nila na taguan during sa yung sinakop sila sa bansang iwan ko anong bansa yun. Hindi po ako masyadong kuan. Basta yun doon sila nagtatago sa tunnel na yun. Tapos yun lang yun. Hindi inikot namin yun doon sa kabila yung tunnel kasi hindi ka pwede pupunta doon sa hindi siya kagaya last year na yung parang pwede. Dapat umikot ka talaga kasi nung yung sa exit is exit lang yun. Tapos dapat doon ka sa kabila dadaan. So ang layo pa ng lalakarin mo. Tapos ayun, nag-CR muna kami. Tapos pumunta na kami dito sa tunnel nga iyan. Pero okay naman siya pero hindi siya kagaya last year na bongga talaga yung design nila. So iba-iba din pala yung design every year. So ito yung ilang ang tunnel nila dito sa bansang Croatia kung saan sila nagtatago during na sinasakop sila ng ibang bansa. So ito po yun. So malaki din tong tunnel na to. So kuan din to sa kanila yung parang historic siya na tunnel. Tapos ayan, ito po yung area na to is ito po yung sa Glabny banda. Dito po may skating during winter po. So ayan po, hindi po siya maraming tao ngayon kasi weekdays pag weekends marami talaga yung tao dito. So ngayon, mga pangatlong araw pa to nag-open dito yung ice skating na to. So hindi pala to araw-araw no. So during winter time lang po sila nagbubukas dito ng skating. Tapos doon sa Slimy Mountain meron din doon. Pero hindi pa kami nakapunta nung nag-ice na kasi inaantay pa namin na umulan muna ng snow bago kami pupunta doon. Tapos dapat ikuan namin sa day off namin yung parang itaon namin sa day off bago kami pumunta doon. Tapos ayan po, ang dami pong mga tao po dito na gumagala ngayon. Marami, halos sa lahat ng nasa isla is bibisita din yan sila dito sa Zagreb kasi yung walang mga trabaho doon sa isla halos ngayon. Kaya pag winter dito po yung mga tourist spot na naman po sa bansang Croatia. So busy din kami niyan dito kasi mo ang hotel kasi more on fully book halos kasi dito nga pupunta yung mga tao ng galing isla magbabakasyon sila kasi ito po yung pinakakuan nila yung Christmas season during winter time dito sa bansang Croatia. Bali, pangalawa ko na pala to
na Christmas dito sa Croatia. So, pangalawang season ko na rin. So, sana makauwi ako soon sa Pilipinas. So, yan lang talaga yung pinakamahirap sa amin na magpapasko kami na malayo sa pamilya, pero kinakaya lang namin yan siya para sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So ayan, so matagal-tagal po tayong makakauwi kasi nga ho, nagbago na po ako Hi! ng employer. So kailangan ko tapusin ulit yung 2 years bago ko po makuha yung avail na ticket ko na free. Pero iwan ko kung titingnan ko muna kasi nag-aaral po kasi ako ng online sa ngayon by next year. Pero naka-enroll na po ako kasi tatapusin ko yung 4 year course ko kasi napatapos ko na rin yung kapatid ko. So ako na lang muna, sabi ko gusto ko rin kasing makatapos. Gusto kong yun, tapusin yung pag-aaral ko. So yung natapos ko pala is yung first year lang. So kailangan ko siyang tapusin yung 4 years within 1 year lang po. Yan po yung kung ano yan siya ng. So isa pala yung kinuanan ko in enrollan is isa po yan siyang program sa mga OFW na malaki, mataas na po yung edad na gustong makapagtapos. Tapos ayun, nag-inquire ako kasi yung friend ko dati is doon siya nag-aral. So na-qualified din naman ako. Kaya yun, tatapusin ko na lang at least gusto ko kasi makatapos talaga noon pa, pero hindi tayo pinalad nga kasi walang pera kasi yung parents ko dati. So ayun, kaya hindi ko pinilit na mag-aral. Actually nag-aral ako ng 1 year. So nag self-support ako, nagtrabaho ako dati sa Jollibee. So mahirap siya pero kinaya ko. Actually nag-enroll na ako dati sa 2nd year, pero kinancel ko na siya kasi natanggap nga ako nung sa Saudi ako dati way back 2010 to 2012. So yun yung first abroad ko. So ginrab ko na yung opportunity kontra mahirapan din ako. Tapos yung parang nakokonsensya din ako dati na nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Tapos yung mag-chat na lang yung mga pamilya mo na wala nang kinakain. So yung parang yun yung nag-udyok din sa akin na mag-stop na lang. Tapos ayun, yun, ginrab ko na yung opportunity na nag-abroad ako sa Saudi Arabia. Kahit wala nga akong pang placement noon, ginrab ko pa rin siya. So yung first ko na abroad ko is pinangutang ko pa talaga yung placement ko. Kahit ang laki ng placement fee. Tapos sa lending po ako noon time na yun. Nag-PGH ako kahit ang laki ng tubo, pero at least nabayaran ko naman siya. Tapos ayun, at least naka-abroad ako. So ayun, natapos ko naman yung 2 years. Tapos bumalik na rin ako ng Pilipinas after 2 years kasi nga nagka-problema yung papers ko sa visa ko. Yung visa ko pala is nabilong siya sa construction, tapos nasa kusina ako. So red flag po yun doon sa Saudi Arabia, kaya tinapos ko lang yung kontrata ko tapos umuwi na ako. Pero matagal din akong nagbalik abroad muna. Nagtrabaho muna ako sa Pilipinas 5 years later bago po ako nag-abroad. So nakatrabaho din ako dati sa Mang Inasal mahigit 1 taon sa Juris Grill. Regular din ako doon. Isa po akong line cook sa Juris Grill. Fry po ako doon. So ako yung head production. Ako lahat yung mag-back up lahat ng kailangan. Regular din ako noon, pero nag-resign ako kasi nga hindi rin ako makakaipon pag doon ako sa Pilipinas nga, kasi nga yung bahay pa, kain, yung parang wala rin akong maitutulong sa parents ko nung time na yun. Kaya nag-resign ako noon. Tapos nagtrabaho din ako dati, yung parang napagod ako sa yung parang mga fast food or mga restaurant. Nagtrabaho din ako pagkatapos nung ng Juris Grill.
natanggap po ako ng sales associate sa hindi Juris Grill, sa Robinsons Place Iligan. So pioneering kami doon, mga 3 months lang ako doon. Tapos ayun, na-approve na yung visa ko papuntang Qatar. So doon ako nagtagal, mag 6 years ako doon. So yung company ko pala doon bago ako nag cross country is Americana Company or KFC. So mahigit sa 5.9 years ako doon. Tapos ayun, nagbukas po yung mga opportunity dito, kaya ginrab ko na kasi nga sobrang stress na po sa trabaho, tapos ang liit lang ng sahod, kaya ginrab ko na dito. Pero hindi naman ako nagsisi sa ngayon kasi okay naman ang napuntahan ko, tapos swertihan lang talaga, tapos dapat i-embrace mo. Normal lang yung pagdating mo dito, yung parang maawa ka sa sarili mo kasi iba yung work sa Middle East at saka dito iba. So ayun lang po, tapos ayun, mag-share ako ng mga experience ko dito sa bansang Croatia. So abangan nyo pa yung mga video ko. So kung may itatanong kayo, mag-comment na kayo sa YT ko, sa YouTube channel, Nandi L. Salas, i-search nyo. Tapos ayun, mag-comment kayo doon kung anong mga itanong nyo. At is masagot ko siya. Mag-reply ako soon. So ayan po. So kahit nahirapan tayo sa kalisod magtagalog kasi Bisaya nga ako, tinatry ko pong magtagalog kasi nga ho Bisaya po tayo, pero okay lang, tuloy yung ating mga pangarap. So kung gusto nyo mag-apply dito sa bansang Croatia, so kung dapat 100% or 110% ready na kayo, physical, emotional, kasi iba-iba po tayo ng madadatnan dito, iba-iba po tayo ng mga trabaho experience na madadatnan, swertihan lang talaga. Kaya kung gusto mong pumunta, choice mo naman yan kasi alam mo naman yung trabaho mo. So alamin mo rin yung trabaho mo, tapos alamin mo yung papasukan mo na agency, kung dapat tanungin mo talaga na kung may accommodation sila dito sa Zagreb, kasi yan mahirap yan siya pag during sa winter time. Kasi kung doon ka ma-assign sa isla, okay lang naman doon sa isla, may mga free naman na accommodation. Pero what if kung mapunta ka dito sa city, tanungin nyo kung may accommodation sila dito sa city para hindi kayo mahirapan kasi mahal po yung bahay dito. So nag-range po yung bahay dito, mga bed space pa yon, 200 yung pinakababa, 200 to 500, ganun yung bahay dito. So ayun, tapos choice nyo yan yung trabaho nyo, tapos magpili kayo ng gusto nyo talaga para pagdating dito hindi tayo magsisi. Yung tip ko lang is dapat pagpunta mo dito, yung applyan mo talaga yung gusto mong trabaho mo talaga para hindi mo pagsisihan or yung parang magka-problema ka dito pagdating sa bansang Croatia. Kaya be wise po.